Just because nagkaroon ng pagpasok ng It's Showtime sa GMA, dito naglalabasan na biglang, natinag, natakot ang Itbulaga. I don't buy it. I would anticipate and expect you na luluhod, Mr. Joey De Leon, ha? Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes, ha? Miss Chicha is waking up! ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga kuya-kuy, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa America, and this is For the Kuya-Kuy List. Alright, so, andyan, nakahilera na yung ating paninda dyan, and then just take a look, puntahan nyo lang po yan, explore, yung ating 2-in-1 lifestyle stores in one website, yung The Kuya-Kuy Life and The Kinder Life. So, you know, we want to check on that there. Meron tayong mga just explore, lalo na sa mga taga-Amerika or may kamag-anak sa Amerika, pakilala nyo po ako, pakilala nyo po itong website na ito. Just share it, share it galore. And then hopefully magustuhan nila yung ating The Kuya-Kuy Life, which is very Filipino themed yung ating, and contemporary, hindi ito yung parang lumang style. So again, check nyo po yan. And The Kinder Life. So it's more of a heartwarming and goody-goody na lifestyle store. The Kinder Life and The Kuya-Kuy Life. Alright, so pag-uusapan naman natin is itong, totoo ba? Makikichismis lang ako sa inyo. Kung totoo ba yung nangyayaring ito na magsasara na ang Itbulaga? Well, so far, wala naman ako nakikitang parang news, an actual na verifiable na news report na magsasara ang Itbulaga. Pinakasiguro, narinig ko lang to lalo na kay OG Diaz, na parang kinuha niya rin sa isang clipping or isang website na Showbiz Insider, which I don't know kung ito ay reliable, credible. So, hopefully, hindi yun totoo. At hopefully, makita rin OG Diaz na kung hindi totoo, just stop it, so far kasi, ang nangyayari ngayon, sa bagay, may mga may mga detalye na binibigay, from certain mga vlogs na tipong sinasabi na financially hirap ang Itbulaga. Mainit ang ulo ni Master Henyo, Joey De Leon, dahil nga sa sobrang gastos at parang nagkakadiskusyonan, nagkaka-argument kung paano gagamitin yung pera. Kasi ngayon, hindi lang sila talents. They are producers mismo. And actually, nagko-co-produce sila together with TV5, Prime Media ni Manny Pangilinan. So, kumbaga, kailangan maayos yung pag-ikot ng pera, pero I'd like to think, number one, kuha pa rin nila yung kanilang mga commercials, at saka andyan yung pinaka-bossing nila, hindi lang si Vic Soto, pero si Boss Manny Pangilinan, co-producer. So, I quite doubt na matatanggal to. And more than that, ang plano ni Manny Pangilinan is parang magiging backbone itong Itbulaga for TV5 na kung saan magdadagdag pa ng mga shows complementary at na makakatulong sa isa't isa o sa palabas ng Itbulaga. So, I really am doubtful na tatanggalin. Kung hindi, back to zero na naman ang TV5, kumbaga, Manny Pangilinan coveted this, na makuha yung Itbulaga at initsipwera pa nga ang It's Showtime para lang maipasok ang Itbulaga. And then, for how many months? Wala pa yatang 1 year, matatanggal na. So, I am very
doubtful. Probably may mga financial problems, pero to say na magsasara, hindi. So such that nagsalita na nga si Tito Soto and kasama si Joe De Leon, ito yung mga talagang si Vic Soto as usual tahimik lang, na sinasabi nga ni Tito Soto ay papakita niya yung kanilang ITR or income tax return na sinubmit lang itong April 15, deadline April 15 so just to show na may financially speaking, may okay sila. They are viable ang business nila na Itbulaga. I don't know, just because nagkaroon ng pagpasok ng It's Showtime sa GMA, dito naglalabasan na biglang, natinag, natakot ang Itbulaga. I don't buy it. Not yet. Pero yun nga may mga makalat-kalat na meeting pa raw na para bang may mga sweldo na hindi na ibigay, so could be internal problems. Let's see. Pero to take out Itbulaga, that will be a bad move even from the standpoint ni Manny Pangilinan. Kasi ang isip niya, he will build TV5 na paikot at gumawa ng mga shows na paikot na sa Itbulaga. Pero saan ba galing tong mga kwento-kwento na ito? I don't know. I highly doubt na ABS-CBN will create this kind of news. Hindi naman ganyan sila in terms of yung kalang culture, hindi style yan. I doubt it as well na si Vice ang gumawa nun, pasimuno, kind of secure naman sila with what's going on with GMA. So malakas ang Showtime so far with GMA 7 ni Gozon. Pero ang nakakatawa is that itong si Joey De Leon, dahil very emotional, very impulsive rin itong si Joey De Leon, kung ano-ano yung mga sinasabi niya na 45 years. Okay, go 45 years and we're happy that you're going towards 50 years. No problem with that. Pero to say na para bang inaano nyo na yung kalaban nyo na It's Showtime 15 years, bakit ka magpaparinig? And more than that, nakakatawa yung sinabi mo na ikaw ay luluhod kung maka 15 years ang It's Showtime. Well, right now, it's 14 years and probably 7 months in, ngayon, April, May, June, July, August, September, October, 6 months. 15 years na ang It's Showtime. So, I would anticipate and expect you na luluhod, Mr. Joey De Leon. Sinabi niyo po yan, 15 years. Huwag niyo nang bawiin yan. Dahil kayo mismo nagsabi niyan, madali lang naman lumuhod. So I highly doubt this. And then of course, mga kay OG ingat lang na kung hindi naman verifiable, kung hindi mo naman yung source machi-check at kung saan-saan lang galing yung mga kwento, alam nyo naman yun. Secure naman kayo sa inyong status na nagbibigay ng news. So dahan-dahan lang. Any case, so this is it. So again, ito si Kuya Mike of the Kuyakoy List. Subscribe po kayo sa ating channel and then give it a thumbs up. And then, of course, hit on that notification bell. Check niyo po yung ating Facebook na The Kuyakoy List. Nandoon po yung mga ating mga paninda. Although Shopify, you just click on that. Lalo na yung mga taga-America, just click on that. Hopefully, in a few months, maibibigay na rin natin even outside US, maibibenta rin natin
ang ating collections ng The Kuya Kuy Life and The Kinder Life. Check, $199 lang po for the exclusive videos at i-upload ko na rin yung parang recent na punta ko sa Men's Warehouse. Kumuha tayo ng Americana doon for a special occasion. So hanggang sa muli, ito po si Kuya Mike, ang kuya nyo po sa Amerika.